Ay, magandang gabi ho mga boss, mga camping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa tumatagdag na subscriber, no, mga friend. Nakatutok ko ako sa ano kanina, sa hearing ni Bato. Tungkol ulo sa PIDEA leaks. Oh, leak. Ako, mas mahilig ako doon sa ano eh, onion leaks. Magbigay lang ko tayo ng reaction dito, 5 hours ago. Representative Ace Barbers kinestyon ang motibo sa pag-imbita ng Senado kay dating PIDEA agent Morales. O, pakinggan natin. Kinestyon ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Ano ang motibo ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato del Gutom na? Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers? Ano ang motibo ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa sa pag-imbita sa isang dating ahente ng PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, na nagpatotoo tungkol po sa umunoy, tinatawag po ito yung mga PIDEA leaked documents. Mula po ito noong 2012, itong mga dokumento na ito na nagpapakita na ang ahensya ay nagtakda ng isa pong operasyon laban sa dating senador at ngayon ay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at isang kilalang ako. Senador pala ho siya ng 2012, no? Si Bongbong. Tuloy. Alamin po natin ang detalye ng kanyang reaksyon. Kasama na natin sa linya ang chair ng House Committee on Dangerous Drugs sa bababang kapulungan. Nay, nako. Senador pala siya noong 2012, no, mga friend. Tagal na ho kasi, 2012 pa, no? Ang nakakapagtaka ho kasi dito, tatanong ni si Ali Soto po yun eh, kung ano motibo ni Bato para iharap tong si Morales, yung dating agent, ganito. Nanood ako eh. Mukhang hindi pumasa kay Jinggoy, no? Diniretso ni Jinggoy na ano eh, sisinungaling ka, gano'n, oo. Mga friend. Pinagpalagay mo na yan na, dito sa ano na to, na totoo yan. Sinasabi nila na PIDEA leak na yan, no? Ano magiging implikasyon yan? Para ipahiya si Bongbong, na dati siyang gumagamit ng pulburon na cocaine, ganyan, whatsoever, di ba? Alam nyo, ang layo na ho nito eh. Hindi ako hindi ko inaano si Bongbong, hindi ko inaano. Lenny ho ako eh. Oo. Lenny Robredo ho ako, totoo yan. Kasi nga, basta't Lenny ako, wala akong, sa track record, maganda ho kasi, KBP Lenny, di ba? Oo. Eto no, itong labas na to, ni Bato, talagang ang tumbok nito, para patunayan, yung mga sinasabi ni Digong, na nung 2012, meron nga raw siyang, may nagsabi raw sa kanya, nasa record daw ng PIDEA, itong si Bongbong, di ba? Nung sasalita niya sa Davao, nasabi niya, meron tayong bangag noon, bangag hanggang ngayon. Badik ko, minura niya si Bongbong dyan. Ito si Digong, di ba? Bakit hindi pinatawag si Digong? Total, tinatanong kanina kung sino yung informant mo na ano yan, ganito, yung mga dokumento mo na pinakikita mo. Di si Digong dapat ng ano, saan na lumabas yan? Ba't lumabas yan? Kasi confidential yan, Di si Digong dapat pinatawag din. Kasi si Digong sabi niya nga meron daw sa PIDEA nagsabi sa kanya na yan si Bongbong ganito. Nung presidente siya, 2012 yun, sinabi ni Digong na sinabi sa kanya na PIDEA na si Bongbong daw ganito. Nagpresidente siya itong nakaraang 6 na taon. Ba't hindi niya inano si Bongbong? Di ba? Hindi niya inuli. Ba't di niya sinama sa kanyang tawag dito, Matrix? Alam niyo, maraming tanong mga friend. Ba't di niya sinama sa Matrix? Wala siya.
Dahil na, eto mga narco-politician, mga narco-general, mga kung ano-anong nakalagay sa matrix niya. Ba't wala doon si Bongbong? Eh meron pala siyang impormasyon na 2012, nung siya mayor, may nagsabi sa kanya sa PIDEA na si Bongbong ay nakalista. O, bakit tinano niya? O, wala. At ang matindi, siya mismo, bakit nag-iimbestiga pa rito ng dami-dami? Imbestigahan niyo si Duterte. Si Duterte ang nagsabi, di ba? Nung filing of candidacy pa lang ba? O nakapag-file na? Si Bongbong. Meron tayo kandidato na nagko-cocaine. Oh. Galing sa prominente pamilya. Sabi niya, ni Digong, di ba? Oh, ano ang ginawa niya? Oh, sabi niya, mana-mana mo. Eh, ba't ka pumayag na naging ano ni Sara yan? O, ba't di mo nilabanan? Yun lang ang mga tanong dyan eh, mga boss eh. Ibig mo sabihin, pinahamak mo Pilipinas, pinabaya. Presidente ka. Pinatakbo mo yan? Na nagko-cocaine, sabi mo? Partner pa nung anak mo? Wala po yan mga boss. Balik ko tayo. Dito sa inaano to, kanina nasilip ko yung rally sa Dumaguete, no? O doon. BBM resign, BBM bangag, mga sisigaw ng mga tampon ni Duterte. Duterte. Nandun si Harry Roque, si Glenchong, nandun din si Vic Rodriguez na wala sinasabi na si Glenchong, nandaya ka, si Lisa Marcos, nandaya, pero si Sara, hindi ka nandaya, o na, mga baliw yata talaga to no? Ha, mga friend? Ang hirap pong isipin na itong mga taong ito, no, nang dahil sa, imposible na magaganyan niya kung walang bayad yan eh. Kasi unang-una, ito, gaya si Victor Rodriguez, dating tapos nasibak sa pwesto. O, ito naman si Harry Roque, walang ginawa kundi pumuri nung panahon. Magkakasama ko itong mga to eh. Nung kampanya, magkakasama yung mga yan, di ba? Unit teams nga. O. O ngayon, ayan sila, para mga baliw. Buisit. Nangyari na, ano? Mga boss, ewan. Hindi ko na maintindihan tong gulo nito. Oo. Ha? Si Harry Roque, ano sa wala, hindi ko. SMMI, yun sa Dumaguete. Wala ho yatang ibang media men doon eh. Wala, puro mga vlogger. Tapos, SMMI lang ang nag-i-interview. Ang ini-interview ng SMMI, si Harry Roque, si Victor Rodriguez. Walang katorya-torya na rally, no? Manggugulo lang talaga sila. Wala akong BBM resign, BBM. Sino? Ano yan? Anyway, marami naman silang perang tatapon doon sa mga pupunta ron eh. Oo, may mga Okinawa, Japan. Hindi ko makuha eh. Ang hirap isipin, no? Ito si Digong, Eh, yun nga, wala nang papupuntahan yan eh. Talagang go for broke na yan eh. Yang si Digong, go for broke na yung mga yan. Dahil yun nga, andyan yung ICC. Alangan namang hindi ka pa makikooperate Bongbong sa ICC sa ginagawa sa inyan. Ewan ko na lang, di ba? Hindi na bilang tao. Di ba? Dapat makikooperate ka na. Di ba? Hindi rally sa kanila kanina. Ang gugulo lang sila kung ano lang pinagsasabi nila sa entablado, lalo yung Glenchong, oo. Grabe. Glenchong, Harry Roque, Victor Rodriguez, Okinawa, Japan. Ano ba yan? Sakit sa ulo. Hindi ko na nga tinapos eh. Oo. Dumating naman daw si Digong.
Duterte. Hindi ba binubuhat na, iaakit to sa ano, iniaakit siya doon sa truck. Yun na yung pinaka-alila doon. Ay, nako, Panginoon. Hindi ko na maunawaan tong nangyayari na to. Pero yan nga, wala silang gagawin talaga kung hindi gumawa ng ano, na para maging mukha silang api, inaapi sila ng gobyerno ni Marcos, kaya sinisikili ka ang kanilang karapatan. Ay, nakakabuti talaga, sakit ang ulo. Balik tanaw tayo dito sa sinasabing BBM resign o patalsikin si BBM. Sabi ni Bato, napaka-importante ka nitong ano nito, itong hearing na to dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng bansa dahil ganito. Ano? Tara, gusto mo. Andun naman si Kimo, andun si ano, hindi ay nako. Wala ho yan. Hindi ho tatayo yan. Hindi ho yan tatayo. I-impeach mo si Marcos. Yun na ba ibig na sabihin? O, magpi-people power, ganon. Para patalsikin si Marcos, yung ba inahabol nila? Parang ganon ang gusto mangyari nito si Digong eh. Oo, di ba? Mga friend. Yung Bongbong, nung filing of candidacy pa lang, marami na hong sinasabi dyan. Unang-una na nga yan, sabi ni Digong, nagkukukain yan. Ngunit dapat subalit, yung sinasabi niyang nagkukukain, dahil siya galit sa nagkukukain, yung sinasabi niyang nagkukukain, yun ang naging partner nung kanyang anak. Baliw din eh, no? Yung sinasabi niyang galit siya sa droga, ang naging kapartner nung kanyang anak, yung sinasabi niyang nagdodroga. Gaano ka baliw, di ba? Ba? Tsaka hindi lang yun. Marami yung yung Bongbong para hindi makatakbo. Yun nga yung non-filing of income tax return. 82, 83, 84, 85. 4 consecutive years. Oo. At yun ang nagsasabi na hindi siya pwedeng makatakbo dahil meron siyang parang convicted siya eh. Kaya lang, inapila sa Court of Appeal, tinanggal yata yung sentensyang makulong. Pero yung para magbayad ng parang fine, pinagbabayad na lang siya sa naging kaso. Tinanggal ng Court of Appeal yung kanyang makukulong. Hindi ho tayo gumagawa ng invento, balikan nyo po, no? Kaya yun ang pinagkakaguluhan kung yung non-filing of income tax return ay moral turpitude. May consider na moral turpitude. Yun ang pinag-usapan. At maraming nagsasabing hindi may nagsasabi namang meron. Ang nagsasabing hindi siya pwedeng makatakbo. Yun na nga, balik na naman tayo. Justice Carpio, Commissioner ng COMELEC, Rowena Guanzon, BIR Commissioner, Kim Inares, na hindi siya pwedeng tumakbo. Tapos yun pa, yung non-filing of estate tax na ilang bilyon, may 200 bilyon yata na sa dami, dahil ang tagal na hindi binabayadan. Nakatakbo hindi naharang sa dami ng mga balakid sa pagtakbo ni Bongbong bilang Pangulo. Nakatakbo, nanalo, landslide nga di ba? Ngayon, sasabihin niyo yung involvement niya dahil sa 2012 na nagsasyabu raw sila nung siya'y senador pa. May retrato. Sapat ba yan para mapatalsik yan? Malabo yan. Kalokohan nung malaki yan, oo. At yun nga, yung Morales, hindi ho credible. Galit si Jinggoy kanina kung ano pinagsasabi mo rito diba? Tsaka yung PIDEA nga, sinasabi na sinungaling yung Morales. Eto, wag naman sanang masama amoy
Sana mali. Baka itong Morales na to maging sacrificial lang. Baka ha, baka. Maging sacrificial lang to. Bigla na lang may bumanat dito. At ang ituturo na naman, si Bongbong. Hindi, ano yan, baka lang ha, baka ha. Hindi ko sigurado. Oh. Kasi talagang gagawa itong grupo nito si Digong na sisirain itong nilalabas nga mga baho-baho naman daw. Akala mo naman itong naglalabas ng baho ay mabango. may kaso nga ako ng the crimes against humanity sa ICC, di ba? Oh. Ano? Go for broke na ho sila eh. Andun sa kanina sa hearing doon sa Senado, si Bongo. Si Bongo! Ang ano naman na yung mga speech. Ewan ko lulusot kay Attorney Claire Castro. Si Kimu naman, Salvarisin, sama lang kung Salvarisin. Hindi naman, wala pa. Wala ho eh. Ewan. Parang clowns nga, parang comedy nangyari kanina. Ako sa akin, parang natatawa ko. Ito lang. Oo. Kasi para sa akin, mga friend ito hong mga ito, Bongo, itong Kimo, si Bato, basta ho tao na naniniwala kay Kibuloy. Wala akong kredibilidad dyan. Na pinoteksyonan nila si Kibuloy, the son of, appointed son. Wala ho yan. Wala ho sa normal na pag-iisip. Oo. Hindi nila alam kung nasa si Kibuloy, si Bongo, tsaka si Bato. Ewan ko lang. Diba? Kasama sila yung mga yan, di ba mga friend? Saka nung mga friend, nung filing of candidacy nung 2022 ba yun? Oo. Talagang si Digong, hindi mapakali. Hindi niya malaman kung sinong ayaw niyang si Bongbong ang magpresidente. Ayaw. Kaya ang ginawa nga niya, pinatakbo niya pa si Bato. Bato, file ka para presidente. Oh, di ba nag-file si Bato, presidente? Nag-file si Bato. Oh, mamaya, Bato, atras. Bongo, ikaw mag-file ng presidente. Ako, vice president ako. Oh, punta sila. In-interview pa nga si Digong. Ibig nyo sabihin, kakalabanin ninyo yung anak nyo, si Sarah? Bakit? Nag-file na ba siya? Oo, nag-file na siya. Siya ang vice president. Parang wala na sa sarili si Digong nung mga panahon na yun. Talagang, siguro nervous na ayaw niya talaga bitiwan eh. Yung Pilipinas eh. Yung pala, napakaraming, yan na nga, lumalabas na lahat oh. Yung mga gentleman's agreement, kung ano-anong pinasok pala niya, Kaya ayan na, nangyayari, di ba? Karma. Di ba, mga friend? Yan na yan. Kaya lang, mukhang ewan Pag itong si His Excellency, talagang ewan ko lang kung hindi ka pa makikooperate sa ICC, Mag-collab na po tayo. Marami-rami rin ito Salamat po sa mga nagko-comments. Magaganda ko ito. Agnes Tester, welcome to the club. ICC, welcome to the Philippines. Oh. Agnes Tester din, Nagkatotoo ang unit team ni PBBM. But this time, lahat na ng colors. Totoo, tawa-tawa siya, Ay, sumagot si 3JCO po. Linawin lang natin yan. Hindi ko mo sinasali ang ibang colors tulad na Lenny at Dilaw. Kaya lang, sasali dyan, kung sasali nga, para lang ipanawagan kay BBM na papasukin na ang ICC nang itong si Digong ay mailagay na sa dapat niyang kalagyan. At yan ay ang rehas ng ICC. Oh. Arlene Tayamnak, shout out Good evening po tay, and to your family, and Rocky Warriors, sabi niya. Good evening Noel Tenko, shout out. Good evening Karok, sabi niya. Arlene Tayam ulit Tay, kulang pa yan. Siguro kung yung tatlo
sa pinakamahalagang issue ng bansa about sa China, kay Sara resign at yung ICC para mas madami ang mag-attend sa rally. Kami napakahalagang topic yan ng ating bansa at dapat may program. Oo, at magsasalita ang tulad ni Atty. Enzo at iba pang magaling at may alam para maintindihan talaga ng mga nakakakita at nakakadinig. Magaling kasi silang mag-explain, di ba? Lalo yung lahat sila halos magagaling. Lalo yung Atty. Claire Castro, nako. Sana tumakbo senador yun, nako. Maraming susuot sa ilalim ng upuan sa Senado. Noel Tenco, sabi niya, Karoke, sobra pati ang dami ng bakasyon ng mga bata sa school. Kaya kulang na talaga ang oras para matuto ang mga estudyante. Ang mabigat yung pasa ng pasa. Alin tayo ulit to. Si Subiri, mga China man yan. Kasi kung di yan mga China, di niya haharangin ang pag-imbestiga kay halimaw na Digong. Si Subiri, walang kwentang tao yan. Sumusunod sa quest ni Robin na walang kwenta at bobo. Di na nag-iisip kung tama o mali. Sinado yan ni halimaw na Digong nyo. Galit si Arlene. User, shout out. Inumpisahan ni Demonyo ang rally, kaya tatapusin natin yan sa rally. Sa rally din. Ganyan pala gusto mo, rally ha? Raralihin din namin ikaw, Demonyo, pati anak mo na sino-comment. Alin tayo mo nito. Tay, hindi yan tao si Sara. Halimaw na espalto kasing kapal ng tigas ng espalto. Yan na naman. Nagrarally na naman yung mga parientes ni Sara. Tapos ayaw ko pa bumitaw sa kabinete ni Bongbong. Ano ba? Bilang tao. Galing sa'yo yan. Dapat merong kahihiyan. Normando Reyes, shout out. Yan din ang mahirap sa mga Marcos loyalist. Si BBM lang ang interes nilang mailigtas. Hindi talagang nasa totoong issue ang pagtindig nila. Ang Senado binubuo ng mga bugok na itlog at sila pa ang maingay. Yan ang pamana ni Digong. Binaboy ang gobyerno, nahukay niya ang kawalangyaan at kabastusan ng mga Pinoy. At ang utak ay nasa tiyan o nasa upuan. Patay tayo dyan. Rodelia Alpilor, shout out. Napanood ko po, Sir Rox. Galing, dami nila. Salamat. Unti-unti nang namumulat ang mga taong bayan. At sana magtuloy-tuloy na po yan. Ingat po tayong lahat, mga kabosing. At Sir, God bless po. God bless, Rodelia. Kalat ni Baya, shout out. Arlene tayo muli to. Tama po yan, Tay. Dapat may picture yung mga pamilya ng biktima ni Digong para mas maantig si BBM pag nakita mga muka ng biktima, di ba? Tsaka dapat may magdadasal. Oo, importante yung magdadasal. Dahil ang pinapanawagan natin, babagbagin mo nga yung utak nitong isa na makikooperate ka na di ba? Alang-alang sa mga nangamatay noong panahon nitong pinakamatalinong presidente. Para sa kanya, siya pinakamagaling. Lord. Kalat ni Baya ulit to. Sakira Milus, shout out. May you have a pleasant day. Ingat ka parati. Shout out, Akira. Puro malamig ko kasi iniinom ko, puti.
Alin tayo ulit to. Makapal ang mukha din ni BBM. Sa dami na ng garapal at lahat ng masasama sinabi na ng pamilya ni Digong kay BBM, baliwala lang kay BBM. Kaya kapal din ng mukha ni BBM sa pagsalo ng mga binabato ng pamilya ni Digong. Yun nga eh. Ewan ko rin ha. Kalat ni Baya ulit to. Everyone, a friend to everyone, and enemy to no one. Wala stick talaga tong si paring Bleng Blong. Ewan ko nga dyan. Ano to? Noel Tenco ulit to. Lahat na ata na sektor ng lipunan, sinusukan na si Sara sa DepEd. Ayaw pang umalis. Tabla na ata ang mukha niya. Makapal pa yata sa goma ng 10-wheeler. Kalat niya, good evening, Karoke. Kanyonin mo na, Karoke, sabi ni Kalat niya. Daniel, haba naman ito. Danieli Luis Matrimonio. Welcome to the club, Danieli Luis Matrimonio. Hahanapin naman yung 20 bigas. Di nila alam at di binabalita sa Bicol. Meron ng 20 bigas per kilo. Oh. Meron na ba dyan sa Bicol? Dito wala pa eh. Alulalia, shout out Parang ang gobyerno ng Pilipinas ay pugad na lang ng mga siga at kanto boys. Wala ng presentasyon at wala ng kadise-disente mula ng pamunuan ng psychopath na si Digonggong. Good day, Sir Rox at Ka-Warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Alberto Ulaer, shout out, Karoke. Ngayon ang mga teacher, pasa lang ng pasa sa mga students nila. Ang inaatupag ng mga teacher, mag-TikTok at mag-Facebook, mag-YouTube. Karoke, patay tayo dyan. Sumagot si, Amador Dangtayan, shout out. Tama ka, sir. Dapat open book lahat. Kadama na sa halatado si Subiri na destabilization. Destabilization, grabe. Di ba? Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Ang ikauunlad ng bayan ay nasa namumuno ng bansa. Pangulo, may paninindigan sa tama at may tapang. Dapat sinusuri ng Pangulo ng bansa ang bawat ahensya ng gobyerno at inaalam ang performance ng humahawak ng bawat ahensya. Dapat ang inilalagay sa bawat pwesto ay yung karapat-dapat at may kredibilidad. Kapag nagawa ng Pangulo yan, giginhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Ang problema, Ferdinand, hindi nga magawa eh. Alin tayo muli to. Ang Gubat Sursugon, medyo malayo yan sa pinaka-sentro ng Sursugon. Oo nga eh. Alam mo pala, Arlim bakit taga doon ka ba? Pero sabi ng tatay ko, kasi tatay ko lang nakapunta doon eh. Kasi malayo nga po. Napakaganda raw po ng mga beach dyan sa Gubat Sursugon na yan. Oo. At yung mga lolo ko dyan, yun nga, meron silang nyugan dyan sa Gubat Sursugon. Oo. Sana, gusto ko, bago siguro ako pag bininas-binas, gusto ko mamasyal dyan sa lugar na yan. Kasi 66 na ako, hindi pa ako nakapunta dyan. Pero, pag nakarating ako dyan, matutuwa yung mga kamag-anakan ko dyan, mga lola ko dyan. Oo. Librado Ludovico ulit
Shoutout Librado Ludovico. ICC na lang ang kailangan para makamit ang hustisya. Blessed morning po, Karoke. And to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Rowan Jelly, Joral Jelly, shoutout. Nandiyan sila sa Canada, friend. Mag-asawa yan eh. Ladies Anita, shoutout. Good evening po, Sir Roque. To your loving wife and to your cute apo. At sa aming mga sumusubaybay sa programa mo po. Stay safe and healthy. God bless tayong lahat. Kaya lahat niyo. God bless din sa'yo, sabi niya. May you have a beautiful evening. And may you have a sweetest of dreams. Sabi ni Kalat ni kay Ladies Anita. Ladies Anita rin, no? Dapat niya si Botangera Sara, tanggalin na. Wala talagang alam tungkol sa policy ng school. Pinakabobo nga ang Pinas sa buong mundo. Botangera Sara, magkaroon ka naman ng kahihiyan. Patay tayo dyan. Absent yata siya nung tinuro yung salitang yun, ha? Tsaka, baka ang alam niyang, baka ang alam niya sa kahihiyan, kailangan i-translate mo sa Mandarin para maintindihan niya. Ha? Ladies Anita ulit, oh. Tanggalin na din. Yan si Miguel Subiri sa pagiging Presidente of Senate. Walang kwenta si Roque. Bahala ng ICC arrest of warrant kay Duterte shit. Mga puro katangahan nila. Mait ulo. Ladies Anita. Ladies Anita ulit, oh. Good night, Sir Rox, and to your loving wife, especially to your cute apo. Have a restful night. At sa lahat ng araw-araw, stay safe and healthy. Ingat tayong lahat, makatulog ng mahimbing. Kita-kits tayong lahat. AJ Reyes, shout out, ha. Pag walang reaksyon si PBBM, hindi ako nagkakamali sa iniisip ko, Sir Roque. Alam na nilalaro lang nila ang mga tao. Pinapaikot lang ang tao. Kinekengkoy lang ang tao. Talagang pag hindi siya nakipag-cooperate sa ICC, yun na yun. Ginagago lang tayo netong mga to. Ang bandang huli, sila rin na magkakampi. Dahil wala na, di ba? AJ Reyes, oh. Pag walang reaksyon si BBM, drama lang lahat. Yan, nilalaro nila ang tao. Kita mo, Pacquiao nag-birthday sa Tamayong, hindi hinuli ng PNP. Oh, di ba? Wala talaga, di ba? David Alin Mendoza, shout out, ha. Hi, Karox. Good evening po sa lahat. Gumaganda na po ang palabas ngayon, Karox. Naka-ready na po ang popcorn at mga chichirya namin. Mas maganda na po siguro ang palabas pagdating ng June or July. At kapag lumabas na ang arrest warrant ng ICC, mas malawakan na rally ang mangyayari para ibigay si Digonggong sa ICC. Sa palagay ko po ay sasama na ang mga kakamping dyan sa rally na yan. Malamang. Raul Bilinada, shout out, ha. Greetings Kuya Rox, sa inyong may bahay. God bless always. God bless. Raul. Shirley Jaser, shout out, ha. Makaisa din tayo na manawagan. ICC papasukin na. PBBM, makinig ka naman sa taong bayan. Maawa ka sa mga Pilipino, lalo na sa mga biktima ng EJK. Tama ba ang pakikisama sa mga kaibigan mo? Tama ba ang pakikisama sa mga kaibigan mo? Sa May 17, dapat mas malaking rally. Kung nandyan ako, Karox, malamang nandyan din kami ng pamilya ko. Marilu Pabianak, shout out, ha. Good evening po muli, tay, at sa lahat ng ka-warriors. Nakakagalit na naman po talaga, tay, itong si Subiri. Talagang si Senador Risa lang ang makabayan sa Senado. Kapag inaraw-araw ang pagrarally, imposible po tayo na di mapukaw ang natutulog nilang mga puso para sa mga biktima ng EJK. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. So, marami pang problema.
Yung mga subongero, hindi pa nakikita, oh, maski balahibo, wala. Sumagot si 3JC po, namumuro na yan, subiri na yan. Palagay ko, masisibak din yan sa pwesto pagka nahuli na yan si Dutz. Oh, malamang tama yan palagay mo, friend. Ha? Raul Villanada ulit, oh. Kulang. Dapat bumawi sa... Kulang, dapat bumawi sa Sara Resign. Sara Resign. Baka kasi nangimi dahil nga naman iba ang kulay ng iba. Pero wala ng kulay kahit pink, kahit dilaw. Oh. Raul Villanada ulit, oh. Senado ay bagay at hawig sa kanta ni Yoyoy Villame. Shirley Jaser ulit, oh. Halata namang isa sa Duterte Boys yang si Subiri. Noon pa karaoke. Sinadya yang mga yan italaga bilang senador para pag nagka-problema nga naman ang mga Duterte, sila ang haharang. Oh, yun nga eh. Nangyayari na nga, di po ba? Sabi niya. Wag nang iboto yung mga yan next time. Sa lahat ng binoto ko noong 2022, si Senador Risa at si Senador Chis Escudero. Kaso palpak din pala yung Chis na yan. Hindi ko na rin naririnig magsalita. Busy sa kanyang asawa. S. Makise, shout out. Good evening po, Sir Rox. And to everyone, yes po, let's welcome ICC. Sana makinig na si BBBM. God bless, always Rox. God bless, S. Makise. Renato Messina, shout out. Sammy AJ, shout out na. Karox, meron akong idea para labanan pambubomba ng high pressure tubig sa barko ng AFP. Anong idea mo naman? Ako din, sabi niya. Si Reynaldo Gonzalez, shout out. Ako din, bombahin din ng flying saucer galing sa Inidoro. Ramon Valencia, shout out. Bossing, yung Senado para lang kay Kibulokoy at Digongyo. Yun ang amo ni Subiloy Gomdi. Bossing, hindi yan magre-resign. Sayang ang tato. Malakihan ang kupitan at kickbackan dyan. Diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Jaime Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan mga boss. Sabi ni muli po ay bumabati ng mapagpalang buhay Team Tiadeli, Impong Basyang at sa lahat po ng Team Rocky Warriors the Great. Rally na naman, Sir Rox. Pero nagmukhang nga din kasi parang lampa at wala pong dating. Sana next time medyo banatan po natin ng matindi at lupit ng konti po. Yung may sindak at gigil po ang dating. Yung marami dapat na nagsama-sama kasi parang nagpaamoy lang po tayo ng kilikili powers dahil sa grabe ng init po sa atin. Wala pong init na dating yung rally si Rox. Wala pong mangyayari sa puro sigaw lang. Ang mangyayari ang mangyayari lang po dyan parang maisog lang. Totoo yan, friend. Napausog lang ng isang tabi. Napausod lang sa isang tabi. Ay mga apo lakay.
Pagbutihin po natin sa susunod at nang may mapala po tayo ng magandang resulta. Sayang naman po yung pag-impit pag-iimpit ninyo ng ihi at pulo ng tiyan at lapot-lapot na kili-kili tapos ngangalang. Tawa-tawa si Prince Shervin. Doon po sa organizer natin, medyo lupitan po natin ang dating. Sa susunod, ano po, pinagtatawanan lang po tayo ng ating mga hinduropot na kalaban. Kulang po tayo sa kain. Kulang po tayo sa kain ng kanin at nilagang kamote. Yung pong basyang lagi pong kasama sa pagdarasal. Nasa malayo man po kami at iba yung dagat, ang puso po namin at isip ay para po palagi sa ating pong mga minamahal na kababayan. Si Tia Deli niyo po, malupit man pong magdadali kahit nararayuma, subalit sa inyo pong lahat tunay pong nagmamahal. Di na po magpapasindak, handa pong mag-ala Gabriela Silang ng Cavite. Ito po ang aswang at makulit ninyong Tia Deli. Favorite pong kainin nilagang kamote. Good night po sa lahat dyan sa Pinas. Ingat po palagi, Sir Rox. God bless po. Shout out, Sister Grace. Grace Chingsay. Okinawa Japan ka. Ilang panahon lang tayo sa mundo, alang yaka, hindi ka pa gumawa ng matino. Kababaeng tao nito, bugok. Ted, shout out Ted. Karoke, seems to believe that BBM is only pretending to protect Digong in the ICC. But the truth is that he is manipulating the rally of BBM BBM supporter to shout for the ICC to be brought into the arrest Duterte because it is already full. BBM on Digong's outrage. I just think you are Roque, but we support their rally. May they succeed. May they succeed. Totoo yan, Ted. Ramon Valencia, shout out. Bossing, wow, sikat ka na, congrats. Hindi naman tayo nagkukwentuhan lang tayo mga boss Ramon Valencia, shout out. Kumusta na lang sa lahat ng mga ka-warriors at sa pamilya mo. Kamusta rin sa iyo, Ramon, Ted ulit, narinig ko rin si Karoke sa vlog ni Narinig ko rin, Karoke, sa vlog ni Batang Manila Toys na hinaharang ni Subiri ang gagawing investigasyon kay Digong sa Senado. Yun nga. Dahil sa katraidoran nito sa paggawa ng secret agreement sa China upang maghari-hari sa West Philippine Sea. Ang masasabi ko sa ginagawa ni Subiri ay meron siyang pinaka-estupido at inutil na pag-iisip. Ipagtatanggol niya rin at inipit ang warrant of arrest ni Kibuloy noon. Ngayon naman si Duterte. Dapat nang sipain ng taong bayan itong si Subiri. Inilagay siya sa Senado ng taong bayan pero ang pinaglilingkuran niya ay si Duterte at Kibuloy. Bugok. Galit si Ted, Richard Ramos, shout out. Nabudol ni Saramaw si PBBM. Akala matalino si Saramaw. Pulpul pala. Ewan ko. Arnold po si Diego, shout out. Si Rox, kulang sa preparasyon, sabi niya. Kulang talaga. Mahina. Pero itong May 17, baka maganda-ganda. Cassandra Daisy, shout out. Why do we have beg PBBM to do the right thing tulad ng ICC? Sara Bantag, Kibuloy, China at hybrid election. Siya rin ang gumagawa ng sarili niyang problema. Buti pa, si First Lady, mas palaban sa mga DDS. Ay nako, hayaan na natin
ang ICC and FBI will do their jobs better than sa mga police to pulpul. Ang problemahin natin, paano tayo magkakaroon ng hybrid election, o, di ba? Wilma Takahashi, shout out ha. Hindi kaya ng Pinas mag-isa talaga. Dapat makipagkaibigan lalo na ingatan ang mga turista ng Pilipinas. Mary Grace Santos, shout out ha. Magandang gabi, Karoke. Pa-shout out lang po. Prayers po na sana mahuli si Bantag at yung Diyos niyang nahatulan ng yung gunman ni Kaper Silapid. Sana din lumabas na ang panawagan na tanggalin na ni PBBM si Fiona sa DepEd. Dami ng reklamo kung naririnig sa kanya. Salamat sa prayers to better Philippines. God bless po. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good morning, Sir Rox. Sayang itong ginagawang rally para papasukin ng ICC kasi di masyadong maganda ang mga plataforma nila. Dapat hindi loyalist at hindi nakapula yung mga yan. Yun! Dapat ganon eh. Kagaya ng panahon ng martial law, ang mga nagrally o na nagpabagsak sa Marcos, wala akong kulay. Ang may kulay lang po noon, madre saka pare. Yun. Ngayon hindi po ayusin nyo, wag na kayo nagpupupula. Ang pinaglalaban natin dito, papasukin ng ICC para sa mga naging biktima ni Digong. Ba't nakapula kayo? Diba? Yun lang yun. Tama ba ako, mga friend? Tuloy natin kay Elizabeth Iscare. Sa dami ng naging biktima ng war on drugs, dapat sila ang dyan. Mukhang iba ang ipinaglalaban ng mga ito. Ang ipagtanggol ang BBM nila. Hay, ayun nga. Mali yun. Mga loyalista. Elizabeth Iscare ulit oh. Ito namang rally na para mag-resign itong si Sara, dapat nasa puso nila ito at ipaliwanag ito sa inuukulan kung ano ang dapat, kung sinong karapat-dapat diyan. At yung sasama diyan dapat mga teacher din, di ba, Sir Rox? Mismo. Yun talaga yun, mga teacher ang magsasama diyan, oh, di ba? Kasi nga palpak yung kanilang kumbaga ulo. Elizabeth Iscare ulit oh. Tama kayo, Sir Rox, na itong Senado ngayon, mga walang kwenta, hindi sila kagalang-galang kasi majority dyan, magsisilbi kay Digong at di sila para sa bayan. Sayang ang ipinapasweldo natin sa mga yan na wala namang ginagawa kundi harangin ang magkakaso sa kanilang amo na si Digong. Diba? Arnold Puertes, shout out. Good day po, Sir Rox. Pabor akong papasukin ng ICC sa Pilipinas. Si Digong lang ang hindi pabor. June 360, my friend, shout out. Good day, Manong Rox. Gayahin ni Sara yung anak ng kaibigan ko. Dahil sa delikadesa, nag-resign siya sa kanyang trabaho sa gobyerno kahit na mataas yung posisyon niya. Kasi daw, laging nasa balita ang tatay at nanay niya sa news dahil sa mga anti-government rally. OG activist kasi mga magulang niya, pati din yung pamilya nila. May delikadesa, friend, yun yung kaibigan mo. Ito wala eh. Yung delikadesa ginagawa yata nitong panghimagas. Arnold Puertes ulit oh. Good day, Sir Rox. Wala na sa totoong obligasyon ang iba dyan sa Senado, led by Subiri Palpak. Federico Mandaco, shout out ha. Sir Rox, tama po kayo.
na kulang pa sa sahog ang rally para papasukin ng ICC. Huwag po sana nilang haluan politika ang rally nila. Iwasan yung sigaw-sigaw na hindi kailangan. Dapat mga talumpati na paghingi ng simpatya sa presidente at yung maaari at kung maaari yung mga kaanak ng biktima ng EJK ang magsalita para humingi ng tulong kay BBM na papasukin na ang ICC para sa katarungan ng kanilang mahal sa buhay. Ganun. Federico Mandak ulit to. Wala tayong aasahan dyan kay Subiri. Tao yan ni Duterte at Kibuloy. Kung kay Kibuloy nga, sari-saring delaying tactics ang ginawa para di maaresto si Kibuloy. Kaya anong aasahan mo dyan sa Senado? Tanging si Senator Lisa lang ang pag-asa ng bayan para malaman ang katotohanan. Totoo yan, Federico. Reynaldo Gonzales. Oh. Baka ang iniisip ni BBM, kaya ayaw papasukin ng ICC, lumalaki issue tungkol sa kanya. Tungkol droga din, baka ma-ICC din siya. Patay tayo dyan. Ernesto Aquino, shout out lalaki ng lalaki itong pro-ICC kapag hindi nila pinakinggan. Oo, diba? Christian Chengnak, shout out anong di kayo bayad? Magtigil kayo mga nandyan sa rally. Ngangatain nyo. Di kayo bayad, bukod nga sa mga bayad kayo, mga nauto, nabudol pa kayo, good PM po Tyrox and to your family po. Oo. Hindi kayo bayad, tapos nakapula kayo lahat. Ano ba yan? Christian Cheng ulit to. Marami po talaga ang kulang sa nasabing rally. Napapasukin na daw ang ICC. Heto na naman po tayo. Pero never ever po akong magsasawa na maghayag din ng mga opinyones ko about sa nasabing hot issue. Kahit po magsisigaw ang mga dying hard royalista ng administrasyon Ecstasy Extano, di po talaga sila papakinggan ng peking presidente nila. Iniligay lang nila lalo sa alanganing sitwasyon ang fake president nila sa rally kasi po na yan ng unit teams. Kumbaga, wala pong feelings if sa isang drama talent sa radyo po Tyrox. Dapat with feelings ang nagdi-deliver ng dialogue kahit nga po bilang isang movie artist. Dapat with feelings ang acting. Gayahin na lang nila Tatay Rox ang dalawang higher SD card official na yan. Ecstasy Extano, no comment at Sara. Ayun. Christian Cheng ulit to. Tyrox, nasaan na ba kasi ang kesyo mga bumoto daw kay Ecstasy Extano? Nasaan na ba ang 31 minions? Sinabi na kasing only in the SD card yun eh. Then sasabihin pa ng iba na magsasama-sama ang mga nauto, nabudol ni Ecstasy at mga matitinong nila lang, katulad pa rin ng mga comments ko. Di pwedeng magsama-sama ang mga matitino nila lang sa mga nasa light in the dark at ang mga nasa side naman ng duguan. Ginagamit nila ang mga madlang organic people. Ginusto nila po yan, Tatay Roque. Kaya pagdiisan nila, nandamay na nga sila. Kaya mga nakapwesto ang di naman dapat at karapat dapat. Then ngayon, nanghihikayat naman kayo, nanguuto na naman na nambubudol katulad ng fake president ninyo. Kayo na lang, utang na loob. May ulo ni Christian Cheng.
3J show po. Hello, Sir Rox. Hindi naman ata proper organize yung rally na yan, kaya kulang-kulang. Kailan ba yan binalak? Yun. Hindi ko alam, kunti lang yata ito eh. Baka binalak yung rally na yan, kulang sa panahon. Ganun pa man, good start yan. At least kung may susunod pang rally, alam na nila kung anong kulang na Ricardos. O, diba? 3J show po nito. Sir Rox, ano bang klaseng hearing yan sa Senado? Parang mas bossing pa si Morales kesa sa senador. Totoo, panood niya. Kabuisit nga eh. 3J show po nito. Kung umasta ito si Morales, parang maton. Walang your honors o kaya Mr. Chair. Parang mga kakosa lang niya yung mga senador na nagtatanong sa kanya. Yun nga. Sabi ko naman eh, di na dapat ituloy yung hearing na yan dahil wala nga mangyayari dyan. At tipo kasi nitong si Morales eh, feeling niya, pideya pa rin siya. Diba? 3J show ulit ito. Sir Rox, bokya na naman ang rally ni Digonggong. Akalain mo, yung Freedom Park ng Dumaguete under renovation just in time. Nandun sana magdadaos ng rally si Digonggong. Tuloy friend Jim. Pag inaalat nga naman, oo. Wala, laos sa si Diggs. Di na malaman kung saan susuot para mag-rally. Paawa na lang yan eh, friend eh. Kating-kating ang magsisigaw ang sa entablado, bangag. Sabi naman ni BBM, ang bangag na ito ang magdi-deliver sa iyo sa ICC. Hanggang diyan ka na lang. Pasigaw-sigaw ng bangag. Kayo lang nila Roque, Maharlika Loca, Glenn Chong, go! Glenn Chong, go ba? 3J show ulit to. Kung si Cedric Lee at Dennis Corneo nga eh nakulong. Malaking tao na yang si Cedric na yan. Kaya magandang sinyalis yan na ang batas eh gagana na rin para kay Dutz at sa kanyang mga bataan. Itong sinasabihan na weak leader. Itong sinasabihan yung weak leader, si weak leader na kinatatakutan ngayon ni Diggs. Say mo, totoo yan. Eman Escalona, nak, shout out Adoracion de Maranan, Mirna Regalado. Brother Elias Isyo, shout out. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po ulit, Naabot ako 8:20, oo. Mag-comment po kayo sa mga nangyayari dyan sa Senado. Anong klase hearing yan, no? Wala. Hindi ho. Gusto lang nilang ipahiya si Bongbong, di ba? Yun lang yun. Wala akong mangyayari dyan. God bless mga boss. Good night. Dasal.